araw, 2 gabi. Mahigit 300 campers at isang experience na hindi ko makakalimutan. Sa vlog na to, sasama kayo sa akin habang nakikipagsapalaran ako sa isang 3 days 2 nights camping event. Puno ng tawanan, kwentuhan sa gabi, bonfire moments at mga bagong kaibigan. Kung mahilig ka sa outdoor adventures, good vibes at totoong saya sa kalikasan, siguradong para sa iyo ang video na to. Kaya relax lang, enjoy at tara, samahan niyo ako sa camping experience na ito. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Without love, when you're down on your knees, you can fake it. Without love, we all fall hard. You got me waiting, yeah, you got me waiting for it. Okay mga idol, panibagong araw, panibagong paglalakbay at vlog na naman. At ngayong araw mga idol, ay medyo magre-relax muna tayo. Ang gagawin natin ngayon ay magka-camping tayo. 3 days, 2 nights na camping mga idol. At may mga makakasama tayong ibang mga campers dito sa gagawin nating camping. A-attend tayo ng camping event dito sa Mindanao na kung tawagin ay Pakighimamat. So, nag-organize yung grupo ng Car Camping Mindanao ng isang camping event na 3 days, 2 nights na camping. At ayun nga, a-attend tayo. At gaganapin ang camping na ito sa may bandang Pantukan, Davao de Oro. So, ngayon, ito ginalalagyan natin ay Tagum City pa. So, bibiyahe pa tayo ng ilang minuto bago natin marating yung Pantukan sa Davao de Oro. So, nanggaling na kami ng Davao at bumiyahe kami mga bandang alas 11 na ata yun ng umaga. And ngayon ay 12:09 na ng tanghali. Siguro mararating natin yung campsite mga bandang alauna. So, kakain lang muna kami ng tanghalian bago kami tumuloy dun sa campsite. So, ayan mga idol, biyahe muna kami. Siguro maghahanap na lang kami ng kainan somewhere along the way para makakain kami ng lunch bago tayo tumuloy dun sa camping. So, mahaba-haba ang vlog to mga idol. Camping naman tayo. At syempre mga idol, ang gamit natin ngayon ay hindi yung minivan, kundi itong Montero. At mamaya makikita din ninyo ang panibagong setup nitong sasakyan natin. At meron din ako ipapakita sa inyo, meron tayong i-unbox sa mga nakapanood nung nakaraang video natin ay kasama na natin sa biyahe natin si EcoFlow. So meron tayong magagamit ngayon sa camping, yung tinatawag na EcoFlow River 3 Max Plus. Papakita ko sa inyo doon mamaya pagdating natin sa campsite mga idol. So ayan, biyahe na lang muna kami mga idol at update ako mamaya pag may makita kaming kainan. Okay, so may nakita na kaming kainan at dito na tayo kakain mga idol para hindi na malayo. By the way, nasa Pantukan na pala tayo at malapit na dito yung campsite na pupuntahan natin. At kain lang muna kami bago kami tumuloy dun sa camping event. Okay na siguro dito. Tara, kain muna. Tapos, kita-kits. Mamaya ulit mga idol.
Okay, so tapos na kaming mag-lunch at paalis na tayo dito sa kinain namin, Chevon Food House. So, ilang meters na lang galing dito ay marating na natin yung papasok sa campsite. So, sobrang lapit na natin mga idol. Okay. Tara. Biyahe mo na. Saglit lang to. Actually, nadaanan na namin kanina eh. At nakita ko na yung tarpaulin na papasok. Ito. Kaliwa tayo dito. Ito yung papasok. Ayun. Ito na yung tarpaulin, pagkighimamat 6.0. May logo ng Car Camping Mindanao at Car Campers Davao. So this way, pasok tayo dito. Alright. Actually, first time namin na dumalo sa mga ganitong klaseng event, mga idol. Kasi dito sa Mindanao, I think bibihira yung mga ganitong event. At sakto, na pasama ako sa GC ng grupo na to. Di ko alam kung bakit napunta ako sa GC ng Car Campers Mindanao. Pero basta pag-check ko sa Messenger ay kasama na ako doon sa GC. At isang beses ay umattend kami ng meeting. At sakto yung meeting na yon ay tungkol doon sa ay may mga sasakyan, no? May mga Hummer, oh. Solid, ganda. So yun na nga, umattend kami ng meeting at pwede pala dito. Ganda ng mga setup, oh. May pop-up camper. Registration. Camp A, Camp B. Asam tani. Puno na siguro sa... Sige, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ayan, naka-register na tayo mga idol. At sakto sa Camp B. Kasi yung Camp B, ayan oh, malilim. Medyo malayo siya sa dagat mga idol. Kasi ito yung papunta sa dagat. Pero dito sa Camp A ay medyo mainit. At wala naman tayong awning. Kaya kailangan natin maghanap ng medyo malilim na pwesto. So, set up muna tayo mga idol para, ayun, ang ganda ng katabi natin. Pop-up camper. Dito. Conquest. Bili tayo Hilux. So, yan, set up. Ang disadvantage lang dito, mabato. Pero, may foam naman kaming dala. So, safe yung tulugan natin. At dito, siguro kasya na dito yung tarp. Pero gagawin namin, hindi namin siya kakabit sa sasakyan yung tarp no? Tarp ang tawag dun eh. Wala kaming awning. Tatali namin siya sa lupa para anytime na kailangan naming mamili ng mga kakailanganin sa labas ay pwede kami. Mamaya makikita niyo mga idol, meron din tayong ganyan. Bumili kami para hindi kami mahirapan maghanap ng CR sa gabi. Kasi yun yung isa sa problema namin. Tuwing nagka-camp ay malayo yung CR, tapos pag naiihi ka sa madaling araw ay malayo na lakarin. So may solusyon na kami at ganito yun. So, tara, baba lang namin yung ibang gamit. Okay mga idol, so makalipas ang ilang oras. Ay, gagi. Ito na yung setup natin pero temporary lang muna itatali dito. Kasi mamaya
ididikit natin to sa sasakyan, yung itong side na to ng tarp. Pero ngayon, dahil hapon pa at may mga bibilhin pa kami, so temporary lang muna natin tatali dito para makaalis tayo at magamit natin yung sasakyan. Kasi pag ipinix natin to sa sasakyan na, ay mahirapan na tayong umalis. So ayan. So ganyan lang muna siya. Mamaya ay nakadikit yan dito. Ganyan siya. Meron tayong CR at kumpleto yan. May tabo at balde. Para kung sakaling maihi sa madaling araw or gustong maligo mamayang gabi ay pwede. Mag-iigib lang. Medyo malapit lang naman yung igiban. Biglang nahiya yung setup namin sa katabi namin. Naka-pop-up camper sila, sir. Ayan. Napakaganda. So, itong setup natin ay squatter setup. Tara, bibili tayo ng mga kulang tulad ng mga yelo or mga dagdag na ulam. Kasi kulang pa yung mga nabili namin kanina. So, tara mga idol, punta muna tayo sa bayan ng Pantukan sa sentro mismo. So, ayan, iiwan lang muna natin yung setup natin dyan habang tayo ay mamimili ng mga kailangan natin. Habang yung ibang campers ay nagpapahinga. So tayo naman ay mamamasyal. Tapos mamaya mga idol, ay mag-iikot-ikot tayo dun sa campsite para makita natin yung ibang campers at makilala natin sila at hopefully by the end of this event ay magkaroon tayo ng maraming kaibigan na mahilig din mag-camping. Isa lang kabuk, magpuan lang. Salamat boss. Ha? Ice? Namoy ice boss? Wala. 7-Eleven. Salamat boss. Okay, mga idol. Ngayon ay bubuksan na natin itong kahon ng EcoFlow River 3 Max Plus. So, itong box na to ay pinadala sa atin para makatulong sa biyahe natin, sa pagka-camp natin at sa mga iba't ibang lakad natin mga idol. Ito ay tinatawag na EcoFlow River 3 Max Plus. 1,200 watts. 858 watt-hours ang capacity niya mga idol. At ganito ang itsura. Tapos meron siyang 600 watts rated output at meron siyang 220 watts na solar input. So ito ay 600 watts capacity pero meron siyang maximum na 1,200 watts gamit ang X-Boost na option mga idol. Okay, so i-unbox natin to. So, out from the box, merong manual. Meron siyang box na maliit na may nakalagay na EcoFlow. At ang laman nito ay mga wires. So, meron siyang charger para sa sasakyan, yung cigarette lighter. Itong another charger para sa 220 volts. Saksakan ulit pang 220 volts na 3 plugs or ano ba tawag dito? Basta ganito siya, yung tatlo ang dulo. Ito yung plug sa port niya para hindi madumihan. Ito namang wire na to ay para sa yung UPS function nitong River 3 Max Plus. Tanggalin na natin ang mismong ito na siya. So ganito yung itsura ng EcoFlow River 3 Max Plus. Meron siyang extra battery ay pwede mo siyang tanggalin. Etong extra battery ay pwede mong iiwan lang sa bahay ninyo. Pero kung gusto mo naman na medyo malaki ang power ay
Ito lang, meron siyang parang hook dyan. Yun, diin mo lang at automatic na madadagdagan ang power niya mga idol. Ang pag-on nito ay long press lang. Ayan, 100%. Actually, chinarge ko na to, nabuksan ko na to at nilagay ko lang ulit sa box para mayroon tayong unboxing ngayong araw. Pero from 0% mga idol ay nasa 1 hour and 30 minutes lang yung charging niya para maging 100%. So sobrang bilis mga idol. Umaabot yung input ng charging niya up to 600 watts plus. So ganun siya kabilis. Within 1 hour and 30 minutes ay magiging full charge na ang EcoFlow River 3 Max Plus galing sa 0%. Ito yung makikita natin sa harap mga idol. Meron siyang DC na switch on and off. Meron siyang switch para sa ilaw. Ayan. Meron siyang dalawang option. Meron itong number 1, number 2 mas malakas at ito number 3 ay SOS. Tapos off. Dito naman sa kabila, meron siyang AC switch na on and off para sa 220 volts natin. Pwede mo siyang i-off. Tapos sa harap naman ay meron siyang display dito. Sa left side, ito yung input kung mag-charge ka via 220 volts or solar or car charger ay dito lalabas kung ilang watts yung pumapasok na input power papunta dito sa battery natin. Ito naman sa gitna, dito natin makikita kung ilang percent yung natitirang capacity ng power station. So dito naman sa taas, meron ditong maliit na indicator kung gaano siya katagal bago malobat. At dito naman sa kanan, ito naman yung output. So makikita natin dito kung gaano kalakas yung binibigay niyang power papunta dun sa mga gadget na nakasaksak. Meron siyang USB-A port, dalawa, USB-C na 100 watts, dito sa taas isa, at meron din dito sa baba USB-C na 140 watts. Meron naman siyang plug na 220 dito sa harap at meron ding dalawa dito sa likod. At kung bubuksan natin to sa gitna, ay dito natin makikita ang port kung saan natin siya pwedeng i-charge via 220 volts. At etong sa gitna, eto naman yung pang-charge gamit ang solar. At eto naman, ay eto yung port na kung gagamitin mo siya as UPS sa mga laptop or sa mga PC ninyo sa bahay. Ngayon naman ay susubukan nating mag-charge gamit ang EcoFlow River 3 Max Plus. Simula sa maliliit na gadgets hanggang sa pinakamalaki na appliances na dala namin ngayon dito sa camping. Etong cellphone at mag-charge tayo gamit itong USB-C na 100 watts dito sa taas. So, saksak natin. Tapos, ayan. Ayan. Nakalagay na siya. Charging na. Ayun, charging na siya. At hintayin natin na tumaas. May ilang watts yung kukonsume niya. So, ang nakalagay dito mga idol is 7 watts yung nakukonsume niya. At meron tayong 2.2 days bago malobat ang power station natin kung ganito lang yung sasaksak natin. So, madami-daming charge yan mga idol kung ganito lang. Ang kasunod na gadget na i-charge natin ay itong battery ng GoPro. So, sakto ay nalobat na yung isang battery natin. At the same time, naka-charge pa rin yung cellphone natin. So, dito naman tayo sa USB-A, sasaksak. So, tingnan natin kung ilang watts. Ayan, umilaw na siya. Hindi nyo lang kita kasi medyo maliwanag dito ngayon sa labas. Galing sa 7 watts ay naging 9 watts yung output niya. So, every time na nagbabago yung output niya, ay nagbabago din yung computation niya kung gaano katagal malobat ang power station mga idol. So, dagdagan pa natin ng gadget na i-charge. Ito, actually, medyo puno pa tong power bank pero subukan natin kung madadagdagan ba yung wattage na output niya. So, dito naman tayo magsaksak sa baba. USB-C na 140 watts. Ayun, charging. At ayun, tumaas. Naging 37 watts yung output niya mga idol. At bumaba itong computation niya. Naging 18.5 hours na lang siya. At syempre, dahil meron tayong dalang power station, ay nagdala kami ng electric fan.
Itong electric fan ay isasaksak naman natin dito sa 220 volts. So at the same time, habang nakasaksak ang electric fan ay nag-charge tayo ng battery ng GoPro, naka-charge yung cellphone natin, at nakasaksak din yung power bank. So currently meron tayong 38 watts na output mga idol. Ang 38 watts na yan ay kasama na itong battery ng GoPro, iPhone 11 na cellphone, itong power bank. Subukan nating i-on yung electric fan sa number 1 lang muna. Ayan, umandar na siya. At galing ng 38 watts ay naging 71 watts na siya. At bumaba na siya sa 11.4 hours bago malobat ang power station natin. So meron na tayong 1, 2, 3, 4 na nakasaksak at the same time mga idol ha. Susubukan nating i-number 3 ang electric fan. Ayan, naglalaro siya sa 78, 79 to 80 watts yung output. At nag-recompute siya, naging 8 hours. So medyo madami-daming matcha-charge at medyo mahaba-haba yung paggamit mo ng electric fan kung naka number 3 ka. So subukan naman natin, tanggalin lahat yung ibang china-charge natin at iiwan natin itong electric fan. Tingnan natin kung gaano katagal at ilang watts yung output niya. So ayan, nag-recompute na siya. Naging 41 watts na lang at naging 16.8 hours. So medyo mahaba-habang gamit ng electric fan yung magagamit nyo sa power station na to kung naka number 3. Subukan naman natin, kunyari electric fan lang at number 1 lang yung gamit mo. So bumaba siya, naging 32 watts. Tintayin natin mag-recompute ang duration. Oh, ayan. Naging 22.2 hours siya. So, ganun kahaba yung paggamit mo ng electric fan. Gamit itong EcoFlow River 3 Max Plus. Kung naka number 1 lang yung electric fan mo. So, sapat na yan para masarap ang tulog mo kasi malaking electric fan to. So, okay na okay. Sulit. At ngayon naman mga idol ay subukan natin magsaksak ng rice cooker. Ito na yung rice cooker na Hanabishi. Medyo maliit lang to na rice cooker. 300 watts yung nakalagay sa ilalim. Subukan nating isaksak nang hindi naka-X-boost mga idol. Subukan natin kung gagana siya. So ayan, i-on natin yung AC at cook rice. Actually tubig lang yung nakalagay dito. Tingnan natin kung kaya niyang painitin yung tubig. Same lang naman yan mga idol kung tubig or may kanin kasi same heating element lang naman yan. 292 watts yung output niya. Ayan, umabot ng 293. 2.8 hours bago malobat yung EcoFlow River 3 Max Plus. At ibig sabihin yan mga idol ay medyo madami-daming kanin ang maaari yung isaing. At take note mga idol, etong power station na to ay meron siyang rated power na 600 watts. At kung naka-X-boost ka ay aabot siya ng hanggang 1,200 watts. So kunyari, gagamit kayo ng mga barena, mga grinder, or yung medyo malaking rice cooker ay pwedeng-pwede sa power station na to. Siguro mga 90 to 95% ng mga appliances sa bahay ninyo ay maaaring paandarin nitong EcoFlow River 3 Max Plus. So ayan, hintayin lang natin na kumulo yung tubig. So currently, ayan, naglalaro siya sa 291 hanggang 292 watts na output. At meron tayong 98% na natitirang battery sa ating EcoFlow River 3 Max Plus na power station. So, habang hinihintay natin na kumulo ang tubig, ay subukan natin mag-charge ng cellphone. Ayan. At subukan din nating mag-charge ng power bank. At mag-charge din ng battery ng GoPro. Tumaas yung output natin ng 329 watts at naging 2.7 hours na lang yung natitirang lifespan ng battery natin. Hindi pa ako kontento. Dagdagan pa natin ulit ng electric fan. Dahil may saksakan itong EcoFlow River 3 Max Plus sa likod ay dito ko siya isasaksak. Ayan. Mandar na. At
isagad na natin hanggang number 3. So hindi pa to naka-X-Boost mga idol Hindi na natin kailangan gumamit pa ng X-Boost kahit paanda rin natin lahat itong appliances at mga gadget natin. Kasi hanggang 600 watts yung rated output power nito mga idol. Ganon ka tindi ang EcoFlow River 3 Max Plus. At kung sakali mang kulangin pa yung 600 watts, ay pwede kayong gumamit ng X-Boost na hanggang 1,200 watt ang output power niya mga idol. So, habang hinihintay natin na kumulo ay, ayun, medyo mainit na siya. Ayan, mainit na nga. Okay, after ilang minuto mga idol, ayan na siya. 93% yung natira. Currently, meron tayong 292 watts output at 2.6 hours remaining sa power station. At yung rice cooker natin ay kumukulo na yung tubig mga idol. Ayan, kita nyo naman siguro yan. So ayan, sa mga gustong bumili ng EcoFlow River 3 Max Plus ay nasa products yung link. Yan na yung mismong link ng official store ng EcoFlow sa Shopee mga idol. So meron kayong discount sa year-end sale ng EcoFlow mga idol. So sa mga gustong bumili at gustong magkaroon ng EcoFlow River 3 Max Plus ay i-click niyo yung product sa baba mga idol. Mamaya ay gagamitin natin ulit itong EcoFlow River 3 Max Plus. Sa ngayon ay mag-iikot-ikot muna tayo dito sa campsite. So tingnan natin yung iba't ibang setup ng mga ibang campers dito. At hopefully magkaroon tayo ng maraming kaibigan dito sa campsite mga idol. So tara, maikot muna tayo. Okay mga idol, at gabi na. Time check, 5:53 na. So mag-alas 6. At eto, gamit pa rin natin itong EcoFlow River 3 Max Plus. Meron na lang tayong 79% kasi kanina nag-electric fan kami. Tapos habang nagsasain ng bigas. So ngayon ay itong rice cooker na lang nakasaksak at ang output niya ay 292. Meron pa tayong 79%. At eto, konti na lang at malapit na maluto yung kanin natin. Maya mga idol ay magluluto na kami ng dinner para makapaghapunan. Pero sa ngayon ay chill lang muna. Naka-relax lang kami. At dito, nakaupo lang kami dito sa mga hindi kita. Pero may mga upuan yan mga idol. Dito kami nakaupo. Medyo madilim lang. So ito yung setup natin. Ito nga pala yung tent namin at tulugan. Medyo maliit lang siya compared dun sa ginagamit natin sa minivan. Kasi medyo maliit yung nabili namin na tent. Pero dahil may dala tayong EcoFlow ay meron tayong gamit-gamit na electric fan. So maganda ang tulog namin ngayon at hindi naman ganun ka maalinsangan dito sa lugar na to. At medyo malamig. Nasa ilalim tayo ng kahoy. Pero yung dagat andun lang sa medyo malayong banda. At itong area na to ay medyo mapuno kaya malamig siya mga idol. So maya maya ay pupunta tayo dun banda sa may activity area. At meron atang bonfire. Tingnan natin kung anong meron dun mamaya. So kakatapos lang pala namin mag-dinner mga idol. This is our 6th pakikimamat. So, etong area natin is owned by one of our members also sa CCM. So that's why we choose to have the venue here at saka medyo malaki. So, madami pa po tayong ine-expect na mga participant na padating pa. May gabi sa tanan. Ako din si Ken, gikan sa Davao. Siguro mga 3 months pa lang kami nag-car camp o first time na mo mag-attend diri sa event sa kaning pakikimamat. Salamat sa mga members nga nag-welcome sa mga pag-abot na mo diri sa group. O ito lang, salamat. Good evening guys sa tanan. Ako din si Dodong Lagan. Tugay na ko na camping before pa ang pandemic. Then libot na po mi sa Pilipinas, overlanding and camping. Then diri sa Mindanao, akan paputaw
gusto i-explore. Naka-appeal ko sa Car Camping Mindanao since katong sa kapatagan na pakigimamat dili ko sure og unsa tong version. Tapos katong sa Davao diri tapos katong sa Davao pa mi is permente gud mi nagatapok-tapok dito sa sa Crocodile Park. So karon nga na Miss Carmen murag naga-camping na lang nga kami or na mag-invite mo join na lang. So sa mga bag-o pa lang na nagapil, so welcome sa inyong tanan and enjoy. Salamat. Morning mga idol, kami ay paalis, lalabas tayo para mamalengke. So ngayon ay 8:22 na ng umaga. At ganoon pa rin, iiwan pa rin namin yung camping setup namin. At nagagamit namin yung sasakyan kasi separate, hindi naman siya nakadikit sa setup natin. So mamimili tayo sa palengke ng mga iluluto kasi konti lang yung dala namin. So ayan yung camping, ayan yung tent namin. Naiwan lang doon. So tayo ay lalabas muna. Ganda talaga ng mga sasakyan dito. Okay, mamalengke muna kami mga idol. Para may lulutuin kami mamaya. Let's go! Ito na yung Pantukan Public Market at mamimili lang kami saglit ng mga kakailanganin namin. Pang lunch lang naman kasi mamayang gabi ay may dinner na para sa mga camper. So kasama na yan sa binayaran namin sa event. Kaninang umaga ay maaga din kami nag-breakfast. So yun, pang lunch na lang yung bibili natin ngayon. Tara, mamili muna kami at update namin kayo pag tapos namin mamili dito sa palengke. Okay, at nakapamili na kami. So yung lulutuin natin ngayon ay kare-kare. Crispy na kare-kare. At dahil mo tayo dito sa 7-Eleven para bumili ulit ng yelo. Para may malamig kami na tubig mamaya. Kasi sigurado mamayang tanghali napakainit sa campsite. So bili tayong yelo. Let's go! Magdungog pumunta na. Okay mga idol, medyo busy kasi may niluluto tayo dito. Actually itong niluluto natin ay kare-kare. Sumali tayo dun sa outdoor cooking dito sa camping event ng Pakikimamat. So medyo na busy kami kanina at nag-prepare kami nitong crispy kare-kare na niluluto namin ngayon. So konti na lang at matatapos na tayo. Ito, sauce na lang. Peanut sauce. Kina. Let's go. Sulsa man eh. Dito rin eh. Ito na yung entry natin. Crispy pork kare-kare. Wala limta no? Okay na ka? Palong na rin. Meron pa lang. So, papunta na tayo dun sa mall. Kailit. Init.
Ito na ako. Ala, wala na may table. May extra ko na table do. Number ano ka? Number. Sipag ito kamay, sipag. Oh, okay table, gamay kay ano. Good kilo. Inuan. So, ayan na yung mga ibang entries. At malupit yung mga presentation ng ibang nagluto. At ayan o, madami. And team 4. Yahi with Ken. Sir Ken. Biyawit dyan. Sinawit camping. Bakit kami? Okay mga idol, so dito tayo sa may kitchen area at tutulong tayo sa mga lulutuin na mga ulam mamaya para mamayang gabi sa party dito sa event. So yung mga tropa natin, mga dating kilala ko na, mga kasama ko sa pagmumotor, ilan sa kanila ay kasama natin dito. So ayan, tutulong lang muna tayo at medyo maulan ngayon dito sa campsite at hindi naman ganong kalakas pero ayan, umaambon, muulan. So, relax lang muna tayo dito. Ay, hindi pala magre-relax. Tulong pala tayo. Ayan yung mga naluto, mga idol. Ito, adobo. Ito, adobo rin. Adobo. Ito ay adobo. Fried chicken at meron pang niluluto doon. Busy pa ang mga tropa natin. Mga campers. Ay, te. Ayan. So, tayo tambay na lang kasi tapos na tayo naggayat ng mga gulay at yung mga isda. So, ayan, may pansit pa pala dito. Isa to sa mga nihanda namin at ito na rin yung naging merenda namin ngayon. Tinatapos na lang yung mga niluluto doon, mga idol. So, meron ding banda mamaya andun sa hall, yung pinuntahan natin kaninang tanghali. Tapos, mas dumami na yung mga campers kasi last night na ng camping event ngayon dito sa Pakikimamat. So, ayan. Abangan nyo lang yung mga pangyayari ngayong gabi. Sigurado ay maraming kaganapan mamaya pag dinner time. So, sa ngayon ay luto-luto muna. Okay guys. Sunog na yung chicken namin guys. Sunog ang chicken guys. Overcook na sila guys. At ito pa may isda. Tapos may iihawin pa pala. Subukan pa ito no? Prito, prito. Prito lang. Okay. Ito sa sinuglaw. Ito may isda. Masarap to. Dol, unsa gani siya na isda, Dol? Gindara. Gindara. Ito yun. Gindara pala tawag sa isda na ito, mga idol. Ayan. Waiting na sa ibang campers. Magsisimula na yung kainan. At doon may banda mamaya. Before ta magsulod sa ato simula ng mga idol. program. Guys, sama ko si Dodong Lagan. Kabag sa lahat ng mga campers na Mineral Park campers at sa buong Pilipinas. Shout out sa mga lahat ng kaibigan tayo lang.
Ayan. Kain na tayo. Suglaw. Dala na lang te. Ha? Dala te. Ito yung iniwa ko kanina ng mga ano tawag doon? Pipino, tsaka Excuse me, mga campers, yung radish, mga idol. Ito na yung respect sa ato ang mga Okay, likap kita, sir. Oh. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Okay. Another game. Hindi, lahi na po na team ni. Dapat premyo. sa team. Asa pa na po? Ayan, nakapagligpit na yung iba, sila Sir Charles, bago nating mga kaibigan, naka-minivan, tapos nakaset up din ng bed sa likuran na bahagi, ay pauwi na sila. Tapos, ito sila Sir, si Ma'am, nakaligpit na rin, ito yung pop-up camper na katabi natin. So, nakaligpit na sila. So, tayo naman ay maglilipit muna kami din. So, mabilis ang ligpit, wala mo ng video para mas mabilis yung trabaho mga idol, para hindi tayo mahuli dito. Kami na lang natitira dito sa camping na hindi pa nakapag-ligpit. Kami paalis na dito mga idol at napakasaya ng event na to. First time namin dumalo sa ganitong klaseng camping event na napakarami ng campers. At yun, magandang experience to. So ito, paalis na tayo mga idol at papaalam tayo sa ibang kasama natin. Yan na si Sir. Si Sir, nakausap natin siya, yung may-ari dito sa itong resort na to. So, papaalam lang tayo sa mga ibang kasama natin. Sir ba, thank you. Amping mo ha, amping salamat guys pagluto. Thank you guys. Thank you kay Sir. Amping Ma'am, Sir. thank you kayo. Ingat mo sa biyahe ha. Sige Sir, ingat mo Sir. Okay, ingat. Gol! Una mi. Hindi namin kay... Kapit kami ko na. Tuloy sa ko. Lag. Madang. Bye-bye! Ingat. Pansin na po ron? Oo, tutod. Malag sa amin. Amping Gol. Ingat ko. Sir, ingat. Una mi. Ma'am. Sir, thank you kay Sir. Salamat kayo. Bon Sir, bon. Sorry na po may dire. Thank you Sir. Sir, una mi. Pre. Bye-bye. Ingat. Bon.